Rinig ko ng Kabataan Party List. Ma'am, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Radyo Man Lourdes. Hello po. Maraming salamat sa pag-imbita. Mm-mm. And Happy International Women's Month habang Ay. tuloy-tuloy itong krisis na to, no? Meron po bang krisis sa langis o wala? Meron. No? At dismayado tayo sa sinabi ni President Marcos Jr. na wala. Pero kasabay nito, no, at kakalabas lang na balita, no, na maaari daw na ang mga eroplano natin ay hindi na paliparin dahil may fuel shortage daw, amid a fuel shortage. Sa atin, klaro na may krisis. At ang pinapahirap ng krisis na ito ay diretso yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Na ngayon na may, dahil highly oil dependent ang Pilipinas, kung anumang sensitivity sa market niyan, kahit may supply pa tayo dito na everyday dwindling at bumababa, no, napakataas ng presyo na tinaas ng langis. No? Kung sa ibang bansa, may pagtaas lang ng, kunwari, kung i-convert, no, 20 pesos or so, dito halos dumoble, no, before nagsimula yung gera noong February 28. And so, dahil nga kulang at sobra-sobra pa yung pagtaas ng presyo, no, ramdam talaga ng mamamayang Pilipino na may krisis. Hindi makabiyahe, hindi ka nga makapag-fertilize ng lupa para gamitin sa pagkain, no. At some level, mapaparalyze na talaga yung operations kung wala pong gagawin. Bakit ho may ganitong statement ang palasyo sa tingin po ninyo, ma'am? Sa tingin ko, ang priority ni President Marcos Jr. ay magkunwari na may normalcy, no? Kung ganun kasi, di pwedeng sabihin na hindi magpapanik yung tao and therefore mas makokontrol nila ang sitwasyon, no? Pero sa atin, counterproductive to na magkunwari na walang nangyayaring masama. Dahil, no, tutuloy-tuloy lang yung normal na operasyon ng mga tao, yun pa nga ang hindi mas makakatulong, no, kung hindi tayo magbabawas ng paggasta ng langis, no, and at the end of the day ay bigla na lang babagsak kung sobrang daming kulang na, no, or kulang na yung langis. Ang kailangan na ngayon, no, measures that would curtail yung hirap ng buhay dahil sa krisis ng langis. Whether that be yung pagpasa, no, ng oil deregulation, yung pagtanggal ng oil deregulation law, no, pag-regulate sa presyo ng langis, no, sa industriya ng langis, and even, no, yung pagtataas ng sahod, no, pagbigay ng taas pamasahe sa ating mga naghihirap ng mga tsuper, no, and yung pag-asikaso din ng fuel subsidies, and even, no, ang pinakahuli, no, yung pag-ambag ng presidente at ng mga boses ng mamamayang Pilipino ng pagpapanawagan na itigil na ang gera. Sa tingin niyo ho ay may kapasidad, okay, kaya ba ng gobyerno yung pag-handle ng ganitong krisis? Lalo na ho ito, may crisis. Ano po ang inyo masasabi sa pag-handle na ito ng gobyerno? Well, una, no, ang truth be told, wala. Mahirap masabing oo. Kumpara sa ibang bansa na may alternative energy sources. Dahil dinevelop yan. Na-develop yung solar, yung windmill, hydro nila, ganyan. Tayo, kahit may ganyan tayo, kahit papaano, very oil dependent tayo. Opo. And so kung i-cut off or i-choke mo yung oil supply sa atin, no, may hirapang mag-function yung bansa natin. At ikalawa, no, kahit oil dependent na nga tayo, yung presyo pa ng langis, wala pang kontrol ng gobyerno. Hindi gaya ng dati, no, na may fund pa that absorbs yung oil shocks, no, oil price shocks. Ngayon wala na. No, bahala na yung mga kumpanya. No, so maaari pang makakuha ng super tubo yung ating mga kumpanya out of this crisis. No, so ngayon
para po makaalis tayo sa sitwasyon, kailangan emergency, i-set up na natin yung infrastructure, yung systems para capacitated tayo na hindi nakadepende sa oil. Whether that is investment sa renewable energies, at pagpa-fast track ng mga proyekto at panukalang batas para mangyari siya, yung pag-control nga ng presyo ng langis kahit ang Estados Unidos na mismong aggressor, IMF World Bank, yung nag-i-insist na dapat deregulated yung price ng oil. Hindi ito yung oras para pakinggan natin sila, pero pakinggan natin yung pagdudusa ng maraming mamamayang Pilipino. And actually, yung pinakakagyat nating pinapanawagan na ngayon, dapat magtawag ng emergency session ng House of Representatives, ang Congress, para kung anumang priority bills yung gusto nating ipasa to address the oil crisis, magawa natin ngayon na. Okay, about emergency session, meron ho bang hindi sang-ayon dito, ma'am? Ngayon po, binukas natin yung pagkakaroon ng ganito. Ngayon, wala pa tayong naririnig na feedback about it, pero titignan natin sa mga susunod na araw kung magkakaroon nga dahil naka-break nga po ang Kongreso. Ang pagbalik nito May 4. Pwede bang ma'am, kahit na naka-break, pwede bang magsesyon? Total, malaking sahod na mga kasama nyo dyan, ma'am. Pwede, basta ipatawag siya ayon sa proseso doon sa 1987 Constitution. Wala naman pong nagbabawal na magkaroon ng session, lalo na kung emergency yung kinakaharap nito. Kaya lang, sabi nga ng Malacanang, wala namang krisis eh. Yun nga po. Ang ironic pa nga sa akin, ang Malacanang mismo ang nanghingi at nagpa-fast track ng dagdag emergency powers sa presidente na hindi naman po nakakapagsolusyon sa krisis, pero pinasa pa rin, niratsada pa rin sa Kongreso. Dalawa yun eh. Una, yung pagsuspindi or pagbawas ng excise tax sa langis. Ano lang yan baka isuspindi or bawasan. Pero andyan pa rin yung VAT sa langis. And ikalawa, yung pagsuspindi ng mandatory use of locally sourced biofuel. May halo na kasi ng biofuel, yung mga langis natin, dapat galing yan sa mismong mga probinsya ng Pilipinas at hindi ini-import. Dahil kung baka isuspindi ni President Marcos to, pwedeng imported na. So, yung mga yun, hindi yun solusyon. Hindi pa nga siya nakakatapal ng butas na ginawa ng gera na ito. Ang kailangan ay yung talagang paghawak, pagkontrol sa presyo ng langis. At the end of the day, doon naman natin irurut yung problema. At hindi po totoo na walang magagawa yung gobyerno. Meron po kasing ganong sentiment di ba, na labas naman ang Pilipinas dyan. Sa Middle East nangyayari to, anong magagawa ng kumpanya kung magtaas yung presyo at kumonti yung supply? Sa ibang bansa, may na-handle po sila. Meron silang, hindi lang na meron silang stocks, meron silang ways na i-subsidize yung pagtaas ng presyo ng langis, and control nila yung mga kumpanya kung maaari silang magtaas ng ganito or hindi. Dito sa Pilipinas, wala at all ganyan. At yun yung dapat priority ng emergency session. Pasado ho ba sa inyo si Pangulong Marcos sa pag-handle ng krisis na kinakaharap ng ating bansa ngayon? Kung gamitin natin yung parlance ng mga paaralan, parang bagsak. Dahil nahahayaan na magtaas yung presyo ng langis. At nahahayaan ang mga bulsa ng mamamayang Pilipino na mabutas pa, may paraan naman na hindi ganito ang mangyari. Ang aming alternative din na panawagan ay maraming mga proyekto na corruption prone and pork barrel, hindi pa nire-release from 2024 to 2025. Maaring yung proyekto na yon, yung pondo doon, ilaan na lang sa pagbigay ng subsidyo. Ilaan sa mga iba't ibang paraan na matulungan yung ating mamamayang Pilipino na i-handle better yung crisis. Pero yun po. Yes. Sa huling tanong ko po, ma'am, bukas ay may pagdinig sa kasong impeachment ni VP Sara Duterte. Ano po yung mga pinaka-latest? May darating hubang
VP bukas? Sa kaalaman natin, no, ay ang legal team niya yung insistent na mag-represent sa kanya. So hindi pa natin sigurado at mukhang hindi po magiging present si VP Sara Duterte herself. And sa atin, no, tanong yan kung pwede ba yon dahil nakasaad, no, doon sa ating mga rules yung pwedeng mag-subpoena, no, pwedeng isubpoena and patawag yung mismong respondent, no, na dapat sagutin yung mga complaints na to directly. So anyway, bukas din po ay may filing ang Makabayan tungkol naman sa amendments to the Price Control Act na dapat kasama dyan yung presyo ng langis, no, and even yung repeal of oil deregulation law. At syempre yung pagpanawagan na itigil na ang gera at dapat sumama ang Pilipinas sa nagpapanawagan na itigil ang gera. Ma'am Renee, maraming salamat sa oras. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Good afternoon po. Maraming salamat. DZ Si Representative